Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulti sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karong Miyerkules attorney no? Merkulis na ta partner, yes. Pas-pas. Sige. Pas Jud. Abril 2, pizza 2 sa Abril 2, 2025. Kami yung mga lagad sa kanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Welcome sa atong programa. Gubanin mi ang tud sa alas 9 karong buntaga. Dito maglangan attorney atong ipadangat ato ang latest weather update. Ikas pag-asa Mactan, Miss Ana Dumdum maing buntag. Yes, ma'am. May buntag. Kung mo kinitang weather update, karong ITCZ may nagapiktar ngadto sa Southern Mindanao o easterlies ang nagapiktar sa nabil ning bahin sa nasod. So far karong adlaw, watay gina-monitor nga mao nga tempo sa panahon o adol sa ato ang nasod. Sa forecast weather condition diri sa Central Visayas, lakip na sa probinsya Sugbo, makasinati og generally fair weather, gawas lang sa tsansa sa mga isolated rain showers or thunderstorms, especially sa hapon or sa kagabion, kala sa easterlies. Sa hangin ug sa kadagatan, hinay ngadto sa kasagaran ng hangin, gikan sa Sinlakan, ngadto na sa amin ang Sinlakan ng mga kasalabi, ingon man mga kadagatan, malinawon ngadto sa kasarangan. Diri sa Sugbo, kadagatan na pagtaob, ining alas 12:59 sa kautuhon, munas ining alas 8:09 sa kagabion. Temperature forecast para karong adlaw posibleng maabot ikan sa 26 to 31 degrees Celsius ug ang heat index forecast posibleng naa sa 36 to 37 degrees Celsius or under the extreme caution category. And ang haring adlaw mo salo po niya alas 5:55 sa kahapon nun. Dili na ko to kinisianan dumdum di ka sa Dios si pag-asa Mactan ayong buntag. Dagan salamat Miss Ana Dumdum, magmaing buntag yung tanan din sa pag-asa Mactan. Karon narita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Ramaslams Ombudsman, thereafter my neck. Sa Super Balita, hubog nga naghubo, nagbinastos. Sa The Freeman, arrest order out. Rama posts bail for the nepotism case that led to his dismissal. Sa Banat News, duha ka suspect sa ambush nadakpan, na trace ang motor pinaagi sa CCTV o sa LTO. Sa Philippine Daily Inquirer, Cabinet done with INE's probe of Duterte arrest. Sa The Philippine Star, defense team eyeing Rudy interim release. Sa Manila Bulletin, Mercy mission to Myanmar. The Philippines deploys 91-member team for quake response. Ug sa Tempo, sextortion. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik ang may padangat kaninyo, mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga Ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung itatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your phone. Sinisibo, 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 Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, Commission on Elections kon COMELEC 7 nakahipos og kapin 11,000 ka campaign materials ato sa Oplan Baklas ni atong Marso 28. Giangkon sa kadagkuan nga naglisod ang ilang mga sakop pagtangtang sa posters ug tarps. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nakahipos ang Commission on Elections 7 og 11,131 ka mga posters ug tarpaulin gikan sa mga politiko sa Cebu ug Bohol niadtong Marso 28. Atol kini sa mas gipakusgan nilang Uplan Baklas dungan sa nimong pagbukas sa local campaign period yan ang panahona. Matod di COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pube nga kadaghanan sa mga gipangtangtang nagagikan gawas sa mga common poster areas. Samtang adunay uban nga nalangkat gikan sa mga pribadong Pinoy-anan. Napil usab sa mga gipangtangtang kadto mga posters nga nakabutang sa government properties diin ginadili kini sa balaod. Dire dagko kaayo an exception ani kato mga tarpaulins and LEDs with corresponding contracts with the owners of these properties. Unya katong dagko magamit ninyo ibutang ninyo during sa rallies or ibutang lamang sa inyong headquarters. Other than that,
violation at sumaw ng tangkaso namo. Gibunya sa Dipobe nga nagkalisod ang ilang mga sakop sa pagpanangtang sa campaign materials atol sa Oplan Baklas. Sumapa niya nga adunay mga tarpaulins nga gigamitan pa og baga nga lansang maong madugay sila sa pagtangtang. Samtang adunay ubang campaign streamers nga gihiktan pa og baga-baga nga wire aron lang maplastar og tarong sa mga steel frames. Tire, kanang tie wire nga lisod na kaayo, and we need really some equipments ka para matanggas na mo og dali. Otherwise, diha matanggong sa kalangay nga di na mo maximize ang operation lang ka. Apan bisan pa man, padayonon nila ang mas gipakusgan karon nga Oplan Baklas karong local campaign period uban ang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Sama lang kini sa Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources ug uban pa. May painumdum sab si Pobe nga gamiton yun sa mga kandidato ang biodegradable materials aron pagplastar na sila mga campaign posters ug uban pa. Among target is weekly, but sa possible, I encourage sa ato mga field personnel, mahimo kung makaya nato on a per 3 days interval, himo nato kay daghan gyud ang areas pa nga kinahanglan i-cover. Navarro, CCTN News. Samtang korte ni basura sa motion for reconsideration sa petisyon nga dili i-appeal sa listahan sa mga botante ang kapin 200 nga giingong flying voters. Tungod niini sila magpabilin sa listahan sa Commission on Elections. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Matud ni Attorney Carly Guillermo ang legal counsel ni Ernie Manatad nga niadto pang Marso 20 na dawat ang maong desisyon sa Municipal Trial Court. Gibasura sa korte ang motion for reconsideration nga ilang gisangat kabahin sa 275 nga giingong flying voters sa Mandawi. Makahinumduman nga misangat si Manatad sa petisyon pagtangtang sa kapin 200 ka mga transfer voters ngadto sa listahan sa COMELEC tungod matud pa wala nagpuyo sa Mandawi. Gikabalakan nga posibleng makaapekto ang mga transferees sa resulta sa umaabot nga eleksyon. Apan gibasura ang petisyon sa korte. Human adunay pipila ka mga respondent nga mitambong sa hearing nga matud pa makapaduda sa pangangkon nga wala mailhi ang ilang Pinoyanan. Ang reasoning sa NCC ato is since 9 after na 6, it is to be presumed na naapod ang other pinaka-hundreds sa ilahang rightful voters sila sa ilang place. Matod sa COMELEC Mandawi nga kasamtangang magpabilin nga makabutar sa umaabot nga eleksyon sa Mandawi ang maong transfer voters. Magpaabot ra magumi sa court order. If there is a court order for exclusion, that is when ato lang sila manually cross out. Pero for as long as walay order to exclude, then that means included pa sila sa atong voters list. Wala pa mipasaka og apilar ngadto sa Regional Trial Court ang kampo ni Manatad og wala pa sila makadesisyon sa ilang sunod nga aksyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin kanhi Cebu City Mayor Michael Rama mi question sa ikaduhang dismissal order nga gipahamtang sa ombudsman ngadto kaniya. Samtang gikumpirmar sa kanhi opisyal nga dunay nakaung-ung nga warrant of arrest batok kaniya sa nepotism case. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. But I'm telling you, only death can stop me from running. And I fear no one except God, of course my wife. Gini na lang ang nimong gibati ni kani Cebu City Mayor Michael Rama human sige pahamtangan og laing dismissal order gikan sa ombudsman. Nahukmang sad-an ang kanhi mayor og 5 ka mga sakop sa Bids and Awards Committee tungod sa kasong grave misconduct o conduct prejudicial nga makapekto sa iyang posisyon. May kalabutan ang giluwatang desisyon sa reklamo ni Jundel Buntuyan nitong Agosto 2023 sa questionabling garbage collection contracts ngadto sa 3 ka mga kumpanya nga walay competitive bidding. Tungod sa maong desisyon, gi-question ni Rama ang nimong kaligdong sa ombudsman bisan pa man og adunay nakit ang igo ug lig-ong ebidensya. Be called ombudswoman. Maramag dili man gigawas ang kasing-kasing. Ang among gi-file 3 years na hapit. And that's a solid plunder case. Dili man ako ako lang submit sa NBI. Ang NBI adto sa ombudsman. Ikatingalano sab sa mong kampo ang panahon sa pagpagawas sa mong desisyon karong nagsugod na ang ting kampanya.
Matod di kanhi City Administrator Attorney Colleen Rosel nga susamang kaso nga giduson niya tong 2021 apan gibasura lang kadugayan. Balik naman ko ang Supreme Court ini, unya i-acknowledge na sa Ombudsman. Katingatan kayo, nga bisag ingunan ang sitwasyon, ang mayor nga iyang buhat, maulang ang pag-approve sa usa ka butang nga on its face regular, unya presume nga regular sa ang trabaho sa mayor, nahimo na noong dismissal. Nakita nila nga bisan pa man sa mong legal nga hagit, dili hinuon kini makaapekto sa iyang kandidatura pagkamayor sa syudad. Sa laing bahin, gikumpirmar ni kanhi Mayorama nga naay nakaung-ong nga warrant of arrest batok niya sa San Carlos City, Negros Occidental sa kasong kalapasan sa anti-graft nga may labot ang nepotismo. Gikatingalahan niya kini nganong naduso man among dokumento bisan pa man og anaara sa Cebu City ang jurisdiction sa mong issue. Nakahatag usab sila og bail nga mokabat ngadto sa 270,000 pesos sa korte dinhi sa syudad sa Sugbo. Everybody, our new firm, been monitoring it. Kaya hindi ko sa ganoon. Nangyala doon, alang iwaran sila. Oh, iwaran. Bawa nimo. Dito, at large. Nasa ito. Warrant to be issued. Sana. Ipangandaman ni noon sa legal team ang trial ni Rama. Human nila na diskubrihan ang warrant pinaagi sa online. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, mga opisyales mitataw nga way tanimbala sulod sa Mactan Cebu International Airport. Mipasalig sila nga sa kadaghan sa CCTV sulod sa maong airport, imposible kining mahitabo. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Mora man ni. Pina na. Mora ni. Kini ang actual video sa pag-abli sa hand carry luggage sa 47 anyos nga babaeng pasahero sa Mactan Cebu International Airport kung diin nakuha ang upat ka bala nga gisud sa usa ka blue pouch. Ang mong pasahero nga usa ka HR manager ug taga-dakbayan sa Lapu-Lapu molarga unta padung sa Tacloban ni adtong Marso 27 sa hapon. Apan mihatag og katin-awan ang mga opisyales sa MCIA nga dili tanimbala ang nahitabo ug way susamang modo sulod sa maong airport. Gani kaganihang buntag, gipakita nila pinanguluhan ni Attorney Glenn Napoli, ang Assistant General Manager sa Mactan Cebu International Airport Authority, ngadto sa mga sakop sa media ang proseso gikan sa pag-abot sa mga pasahero hangtod na sa screening sa mga hand carry luggage aron mapamatud-an nga imposibleng mahitabo ang tanimbala sa MCIA. Pasalig na to diri sa Mactan Cebu International Airport. Safe ta, wala ta nang naglagbala, tadibala or sabon nga bala. So kani ang atong process karon inyo ning tanawon, inig-arrive pa lang inyo diri sa departure nato Terminal 1 natay mga CCTV na diha, na diri, dapat dito. So naglibot na, makita na daan ang pasahero, inig-abot, so safe na tanan nga mo abot. Ipakita usab sa Assistant General Manager nga sa dili pa makasulod sa boarding gates ang mga pasahero, ubay-ubay nga mga pahimangno sa mga dili angay dalon ang ilang maagian. Gipakita usab niya ang proseso sa pag-screening sa mga bagahe kung diin way laing makakupot niini kung dili ang mga pasahero lang, gawas na lang kung adunay ma-detect ang X-ray machine sa mga gibawal nga mga butang. Gipasabot ni Jemar Nietes, ang manager sa International Operations Division sa MCIAA, nga kung adunay ma-detect ang mga screeners nga mga gibawal nga mga butang, mopahigayo na og manual inspection. Example, bala. So pagkakita niya sa bala, automatic na niyang i-save ang image dito sa system sa kuan. And then iya na siyang i-reject. The moment niya inigawasan na sa tunnel sa bagahe, padulong na dito sa reject nga lane, which is padung siya sa baggage inspector. Pero before na niya i-reject diha, manawag na siya og supervisor, team leader, nga na ako'y nakita na nanibala. So si supervisor automatic mutawag og pulis. Apan gidugang usab niya nga dili kini ablihan sa screeners kung way pagtugot sa tag-iya sa bagahe ug way presensya sa kapulisan. Gitataw usab ni Attorney Napoli nga dili kini binuhatan sa mga screeners ug wa sila'y kahigayunan sa pagbuhat niini tungod sa mga CCTV nga nakapalibot sulod sa airport. Now, kung naay makitaan, bala, armas, labi na karon kay election ban,
dili na to i-blame ang mga screeners. Nanigkabot tinarbaho ra taon ni sila ba? Wanang luoy kay sa social media, dagang kay atake o lagdagbala na sa natanimal. Wa tay time magtandog-tandog diri oy. Trabaho ra niya tuwa. Public siya nga place, daghang mga tao, daghang makasita o naa sila buhaton nga dili sakto. Naapot yung CCTV nga nagmonitor nila. Samtang sumapa ni Nietes nga gibutyag sa mga pasahero nga ang maong pouch gipanag-iya sa kumpanya nga iyang gitrabahuan. So siya, even her, in fairness to her, wala mo siya kibaw nga naa dito. Pero kato siyang item, ipasa-pasa to sa ilang company pursuit. So she denied na iyato? She denied wa gid pud siya kay balo nga naa dito. But what she admitted kay kanang it's a company owned item or Isuwayan pagkuha sa mga sakop sa media ang habig sa dinakpan apan nagdumili kini sa paghatag sa iyang pahayag. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, moabot sa usa ka gatos ka case sa fruit drinks ang nayabog nga buak sa FF Cruz, Barangay Tipolo sa syudad sa Mandaue, human miluag ang binder sa truck nga nagkarga niini. Mga detalye sa report ni Mary Rosa Garino. Nagkatag og nagyanang ang bahin sa Dan FF Cruz sa Mandaue. Human nga buak ang mga botelya sa fruit juice atol sa pag-right turn sa truck gikan sa CD Seno Street. Matod sa traffic personnel nga si Victor Maluya Jr. nga atol sa pagliko sa truck, naluag ang binder hinungdan sa pagkayabo sa usa ka gatos ka mga case gikan sa sakyanan. Karapal sa case beer ug ayantahin niya murag naigo ginadian something na anak na anak siya ba. Moto diri na pita dayon hagtak ni largo dayon. Midagang gitag mga pila ka mga 1 hour kapin gud. Dugang pa sa mga nabuak nga botelya, pipila ka mga tawo ang ningkuha sa wala na daot nga fruit juice nga nidugang sa danyos. Gibana-bana nga mokabat sa 30,000 pesos ang danyos sa mga fruit drinks nga nayabo. Ang fruit drink ihatod unta paingon sa bodega sa Barangay Subang Dako. Daghan patag itog napunit ganina nya. Dugay man gud minabot so wala may kabadlong sa uban ba nabitbit na. Ang uban nabawi na ko pero ang uban wala na nabitbit na gyud. Ang sakop sa team kauban sa staff sa dealer ang nagtinabangay sa paghawan sa dan. Hinungdan sa moabot usa ka oras nga traffic sa FF Cruz. Ang driver sa truck giisyuhan og citation ticket sa team tungod sa traffic obstruction ug unsafe cargo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inya katong nakita kagahapon sa mga balita sa Saire 47 nindot nagagtupi attorney makita man sa TV murag makaingon gyud. Makaingon gyud ba nga. Unsa no ni sa ma-distract ganita? Oh. Na-distract kay tungod sa kuan barbero nga. Og kuan ba? Tupi ba? Oh. Asa man ano nilabot sa pagisgot-isgot dire kay apil gyapon na oy kay lain sa kayo ugwa pa na ilabot ni manampong ta sa tong naong imong number 1 talimbala man ikaw nakauna jud karon ako unya piki naman kayo magisgot pa ta kay 27 naman mo break sa tano kanila sa topic di man mo gi pagtanaw na ko ba murag na baguan ko ano ako sa monitor tupi na lain sa kay si Ferdy akong ingnon nga bagong tupi. Ikaw, gyud. Wala na lang. Pinatarong ba? Bantag na conscious kayo siya ganina pagdating sagot siya. Hinapay ba? Ana na eh. Sige, mo balik merong taon-taon mo. Tanan sa kunyag diini kay. Napriso na ba? Nadakpa na ba? Dili, paspas kay mapriso eh. Balik niyo. Balik. Pila ka pa inomdom. Please stand by. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo, sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to take care of our body. Yes. Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day pagising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung itatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag, Pinoy. Sa atong pagisgot-hisgot karong buntaga mga igala, number 1 sa atong agenda kining giingon nga tanimbala pero gaganina sa ato ang report gihimakak kini sa mga kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport. O niya, mao to nga pagbalik na to, nagkuri-kuri ko sa kong cellphone kay akong gisendan si Rodel og post ni Sir JJ Neri ang ato ang manager. Pero tadi pa na ato sa ning unahon, no? Katong balita kaganina na balita naman to. Di na lang to balik ko ng mga detalye basta kay mao to nga HR ang nagda. O niya, nay nakita ang bala sa pouch. Ang specifics I think na dungog ganin sa mga balita. Ang ako ra yung pangutan na. Anong mga kabaw sa imong gipang bit-bit in town? Oh. Yeah, So- how usual is it for someone nga magdadaog bag nga wa sa kahibawon sa angsod? O anya kana agong mag-hand carry ka kanang di man good na tamak kasagaran mo hand carry tag dili ato ang thing so ibutang nato unsa man to kanang office nga trip. Is that to me murag mas taas akong expectation attorney kay HR manager man good ka. I mean you should know better, di ba? Yeah, but it could also be partner nga legitimately wala gyud siya kahibaw kung unsay sud ato o wa sa takahibaw kung asa gyud nagikan kanang upat ka mga bala nga nakit-an sa iyang bag. Herschel ang baga, yellow, so branded na. Wala. Herschel. Ay kung ta. Kay company bag man kuno. Onya, kung inana, company bag, butang na to, wa siya kabaon, gideny naman na sa MCIA nga. Naatay mga CCTVs everywhere and people can see kung nabay mga magbutang, dili sad na ablihan ang bag ug walay ka ng consent sa tag-iya. In fact, ang gloves ihanggi ana-ana para siguro makitaan nga wala gyud may tagak diha or gibutang din ha, no? Yeah, sa pouch man sa nakit-an gyud sa sa sud. pouch nakitaan lisod ka itagak, di ba? Nya kung Herschel mo gud nga bag attorney, naa mo gud na siya full string. Ambot. No, I'm saying, kanang Herschel nga bag, na siya full string. Yeah, kanang full string nimo, imo pa gyud nang i-push dito para malak siya. Kamana pa gyud na siya cover. So kung imo gyud nang tuyuan og sud gyud, grabe na kay ka. Will take time sa siguro, no? Di ka makabantay, did you leave it somewhere? So, kung atong dawaton tong gisulti sa security group sa airport, yan, ingon man sa dang HR nga wag gyud siya kahibaw, but nga kani company bag unya kanang kuan kuno ni nag shift transition
So posible nga napasapasa ni nga bag. Unya dito ko na nakitaan sa pouch nga kasagaran sudlan sa petty cash. Kung petty cash, kinsa man ang magkupot. And then do na bay tao nga moangkon sa inyong kumpanya nga sorry ha kanang ako'y nagbutang ana. Kay gwardya ko ba yan ako'y extra gani nga bala pero nganong ana nimo ibutang. Oh. Nga kahibaw naman yun sila, kadaghan. And then lately lang, di ba, sa Manila, daga mga na-intercept nga mga bala dito sa Ninoy Aquino International Airport. Mausang karon concerned ka because murag nag-isumpay ni siya sa mga insidente dito sa Manila. But dito sa Manila, good, those are extortion issues. Wala man gyud ta nakadungog ana sa Cebu. In fact, it's surprising kay karon pa ta nakadungog na ingon ana. Kasagaran sa mga madakpan nga naibala, dili tanim bala kanang sulo bala kay gihimong habak. Ay mga inanang habak. Pero wa sa bag na sa hawak. By the power, hurim-hurim. Ang uban magda. Pero kung akong question ba, labi na inig check-in nimo online. Pangutanon ba gyud ka na? Are you aware of the prohibited goods? These are the prohibited goods. Ay naagyo na dito sa online mo. No, inig check-in nimo liquids beyond 100 ml. Naagid na yung mga weapons, guns, mga kutsilyo. Di gud ka pwede bisan pag mo ka farmer ko sir. Pero as LTO, di gud pwede na di as airport. Cannot be. Unya, apil ng mga bala. So, di mo ito nang gi-check. Moingon ba na attorney nga, were you the one who packed your bags? Did anyone touch your bag other than you? Naman na yung mga inanang ang question. Okay, para masiguro nila kung at least ikaw ma-remind sad ka o bitaw no. Wala ba dili ra ba ako nagpag-ani be? Ako Leon be. So, kung mayon ka Precautionary gikan sa imong opisina hangtod sa airport, wa na lang gid ka nag-check. Yeah, is it normal for an HR officer or manager ba kanina? Wouldn't you be more responsible and mindful because you're HR? Number 2, abogado mo gyud ka turni, kanang wa ka pahibaw, will that stand in court? Kanang wa ka kahibaw. Mana ka, hala, wa makukabaw. Ignorancia lehis non excusat, di ba? Yes, kana. And then Kana. dili man gud importante ang intention partner in kanang ingon na tog mala prohibitum cases. Kay pwede man negligence. Yeah. Ang intention to perpetrate is only what's required, not the intention to really commit the crime. Kani manggong the crime here manggod is maybe possession of illegal kaning kauban sa firearms and ammunition. Illegal possession of ammunition, especially nga COMELEC gun ban ta karon. So and then the COMELEC gun ban violation is also it's also a separate case. So kung moingon maguntang illegal possession of firearms and ammunition, dili na siya giingon nga malalagi mala inse kung sa mga mag-inabogado pata mala inse og mala prohibitum. Ibutang sad na ang definition oy. Okay, kung moingon tag mala prohibitum, gi-prohibit ra ang butang pero gi-prohibit ra ang butang pero innately kana nga butang nga gi-prohibit is not bad at all. Nahimo lang siya nga illegal because there is a law prohibiting the same. Sama sa pagdaog og armas. Ang mga hait nga hinagiban. Mga hait nga hinagiban, dili gid siya innately nga bati, dagan siyang laing purposes. Dagan siya laing purpose. Pero ginadili in some instances ang pagda. Because nasa siya purpose nga pwede pong makadaot. Correct. And so karon balik sa yung pangutana kung pwede ba mahimo niyang defense, pwede. I can say nga pwede, wa man ko kahibaw. But mo barog ba siya sa korte nga? Hi, sorry na kanang wa man ko kabaw. Murag maglisod sa ta. Plus, napagid ko'y nakita nga kanang makaingon tag pwede magamit as aggravating kay 3:45 PM man di man kadlawon nga naalimungawan ka nagdali-dali ka wa ka kamata dili man. Hapon di ay. Hapon. Broad daylight. Broad daylight. So pwede gid na siya nga gikan sa imong opisina bisag naras lapu-lapu pag-ingon ni pagpaingon nimo sa airport pwede ra gyud ta ka maka-check wa man ka naglakaw nagsakay man ka for sure. And then it's not like usagid sa luggage nga gipang silyuhan ug maayo. Gamay ra sa nga bag partner no. So na. Loy to me ba Loy said on the part of the airport police dinhi kay kabaw biya sad ta dili biya na sila mga dili biya no kasagaran in fairness. Dili man ang mga salbahis. Correct. Pero di ta kaingon po there's always a first time for everything.
Pero ni issue og statement ang manager sa MCIAA, si JJ Neri, niingon siya, for the record, there has been no incident of laglag bala at the Mactan Cebu International Airport from as far back as I can remember. Dahil akong gisend ni model ang screenshot. Basta gining ka, waton lang tikadal or kahuman na lang nako imong ipakita. Ingon siya, back until 2016. If a bullet or bullets are found in someone's bag, it was brought by the passenger intentionally or accidentally. It was not planted there. Just stating facts no matter what social media says. Tumisad, dilisad ni kakaingon nga kanang for him to issue a statement. Nakasabot man tam, dapig siya kay iya man ang gi-manage. Pero, di biyak kakuyog sa imong mga tao, pirmi sir, everyday, 24/7. Sa pamilya, gayta, di kita kabaon sa gibuhat sa ato ang mga igsuog, mga anak at all times. So, may paunta to, kanang kuan lang, kanang maingon lang ka ba nga, amo ning i-investigar, but so far, may record. Yung nagkauso maning mga tanimbala reports lately, partner. Dito sa Manila, doon na sad lagi mga insidente sa tanimbala, although si Transportation Secretary Vince Dizon himakak ni siya nga tanimbala is back. Wala ko noy susama because review nila ang mga CCTV footages. Wala man nila nakitaan nga dunay mga airport personnel nga involved in those incidents. So, do you think this could be a tactic, a ploy, or a strategy for something? Posible, because elections and daghan bayag mga daghan bayag mga recent nga mga events kanang nga makapaaghat og kanang changes ba unsa to sa mong klase hagbong jud ko ani akong klase kay naagi toy kanang kuan naagi events. Pero may tag CCTV di man sad yung CCTV nga naatanan di naman gyud mga areas in the CCTV nga di makit-an katudeng directly under. Pero ingon si Dizon 3 days ago nga wa ko na nabalik og di sa di mo balik under the current leadership of the Transportation Security. Pero daghang mga posible nga mga events attorney nga makaapekto unsa man ICC case ni Duterte, but there's also another one. Remember, there is a new leadership in the Department of Transportation under Vince Dizon. And remember, iyang gipa-submit og resignation, courtesy resignation ang tanan. Then, appeal ana ang Office of the Transportation Security. So it could be partner nga unsa man demolition job. Hindi po ta kaingon, niingon lang sad ko nga can be, but can also be letting you see nga we are very good at what we do. You need us. Di ba? If you are planning of dissolving this office or kanang replacing everyone, you should know that we are good at this job. Pwede sad. There could be so many possibilities, no? May kag ICC, pwede sad kay unsa man yung reflection of the current administration. And this has been an issue before sa previous administration. Pwede. There are so many things na pwede nimo siya ma-attribute. It could also be just an isolated case. So, ingon si Dizon nga kanang di siya motuo nga nabalik ang tanimbala og kani ko nung 3 ka instances nagpakita ko no ana kay nagid ko ni mga recent interception sa mga airport sa nasod. So then could also be the emphasis of a point nga dili uy abtik mi walay ingon ana. So in other words, bag-o pagani siyang salga naadayon. Oplan pakilala mo pasabot. Oplan pakilala. Sa pulis mo man yung term nilang Dennis sa pulis nga bag-o ganing happy expect gyud daghan kay mga activities, checkpoints. You have to be seen and felt. So kani March 20 upat sad ni. Ka mga bala nakit-an sa March usa ka bala March 20, upat ka bala March 24 sa Terminal 3 sa NAIA. Lain pod March 27 Clark International Airport. Tulo na ka airport na nandun na yung mga susamang insidente. Diba? Yeah, how common is it? Naningon man siya nga the videos and investigations nagpakita nga dili ni gitanom sa mga OTS personnel. Sa maong mga higayon, was lang nakitang indikasyon nga nibalik na ang nahitabo sa milabay nga mga
tuig, but wa na nagpasabot nga ilang iubos ang ilahang pagmatngon o nga di na sila mututok og maayo ni ini. Kinahanglang padayon gid gihapon kuno sila sa ilahang mga pagbantay diha sa airport. Yang gi-assure ang publiko nga ubos sa liderato ni OTS Administrator Arthur Bisnar. Dili na mo balik ka ng inaana nga mga modus. Kay bago kuno siyang General Bisnar, he will never allow that to happen. And if ever someone can get through or there is an attempt, then good luck to whoever that is, because General Ato will not miss it. Di ba? Yang gina ng publiko to post on social media reports of any potential bullet planting incidents. We are monitoring those. We will investigate all these reports. Pero at the same time, there is atua, luoy kay itong nadakpan. Kaya di man ta kaingon nga, sir, pwede kuan lang, hangyo. Yeah, nakakuan na to sa iyang flight. Na-miss na niya ang flight. Na-miss, good. O unsa pa yung mga importanteng lakaw siguro. So, Pero I think the office also needs to investigate that. Their office, kanang ano man to, ano na inaana man. Pero ang muhalaging responsibility kay ikaw man ang pasahero is to check your belongings. Makabantay na siguro ta na. Di ba, ingon ko ni mo, I think during the break, balik na sa nirong cling wrap nga, posto nog maayo ka ng ultimo kun wadyoy makalusot. Gimamify. Ang ending ana ikaw sad nga inig-abot nimo mahasol kay ko anang uy magbadbad na sa taan ni. Nya dayon sirado kandado kayo ang mga tanang mga lock. Kanang combination man ako malita. Ang uban ani na pay combination butang ang pagpadlak para di gyud maabli. Mao na gyud. Okay, so wala tas tanimbala arita sa laing isgutanan partner. Kani way bala-bala. Kani walay bala-bala pero as development sa nagpadayon nga ICC case against former President Rodrigo Duterte, ang iyang abogado nga si Nicholas Kaufman nga eksperto ni sa international criminal law mi tataw nga ilang gusto sila nga mo push for interim release or temporary release ni kanhi Presidente Duterte, meaning sa interim release while ongoing ang case pabalikon siya dinhi sa Pilipinas kay matod pa ni Attorney Nicholas Kaufman, interim release is a right. And kani kunong interim release dili ni siya i-grant sa ICC kung under 3 ka factors. Unsa ning mga factors matod pa ni Kaufman? Risk of flight, kanang kung tan-aw nila kining tawhana mo batsi, mo sibat. Delikado nga mo ikyas. Ikaduha, risk of interference of witnesses with the evidence. Ikatulo, risk of continued crimes. Matod pa ni Kaufman nga mo'y abogado ni Duterte, so expected iyang tubag none of those factors kuno exist in the present situation. Pasabot si kanhi Presidente Duterte, wala kuno'y risgo nga mo ikyas, wala kuno'y risgo nga mang tamper siya evidence, mang kuan siya sa mga witnesses, mang meddle siya sa mga ebidensya o mga witnesses, o wala sa kuno'y risgo nga magpadayon siya commit anang mga crimes nga pasangil sa iya partner. But do you think tinuod ni nga walay risk of flight o walay risk of interference? Kung akong ibasa nimo ang kanang tubag sa usa ka ICC accredited lawyer nga ang mga abogado kuno sa ex-president have little, ang ila kuno mga argumento have little weight. Lain po ni ila ha. Kani si Attorney Joel Butuyan, kita ko ni yung reaction ko no nga ang kani ko nung ingon ni imong idol si Kaufman nga optimistic ko no nga di mo abot og trial, lain man iya ha. So kung may kagkanang flighters for sure maingon gyud tong mga anti-Duterte nga dili oy nana mga itoy di ba? Mo bitaw nga mo bitaw nga wa to panauga na sa airport pagawsa kay kun nagkagawas pa to sugaton to sa mga supporters maglisod na kag dako pa to kay magubot. Will former President Duterte's presence in the Philippines be murag doon na ba siya impact sa political landscape gihapon
let's start with the elections, midterm elections. Do you think ang iyang presensya? Ako ang source. Oh, ikaw ang source. Di, ikaw ang expert. Wow. Di mo ko national ko ano eh. Wala mo ko national powers. Ano sa'yo mo gusto mo ba? Kuan bagay kay kini gusto lagi sila nga i-return na nasay gusto, nasay uban nga di oy adto na lang na kay mas magubot ta diri. Actually, kana matuo ko, mas magubot. If you base it on what people are doing, ang kanang magkuan rally, mag-mob rule ba, Oh, mao kana. magud. Kana noon, matuo ko magubot. But as to the impact on whether he is here or not here during the elections, could go both ways. Kaya you don't have to be physically present to campaign. But ang uban mo gud ganan, hilig man gud kani mga Pinoy ng isa-isas kamot, isa-isas kamot. Ang mga nagpaisas kamot kani adto na mali na karon, ana ba? Lain na Lain isa. man na. Nam gani mga ingon ana. Katong naay mga picture pag human og kaon, wa na Ala. gipang take down na Kinsa man na be? Kinsa man? Daghan oy. Kinsa lagi? Daghan sa Cebu ako nganlan. Oh, nganli go. Kinsa man? Nasa first district. Oh, kinsa man? Sila lang na humana naman ang mga issue. Mana Pero day. ato ipadayon. Mana day? Oh, humana na. Good morning din ang Congresswoman Rhea Gulgas. Kumusta ni mo si Kuan? Attorney. Oh, isa man. Ang giingon ni Attorney Kaufman partner nga nag-istorya-istorya sad siya, nakigistorya-istorya sad siya kang former President Duterte nga matod pa ni Duterte nga sa mga supporters nga irespetahan lang kuno ang mga processes sa ICC. So which is a good thing sad nga kining usahay lagi madaman ta sa atong emosyon nga ang the one nga who is actually involved na hinoon sa kaso si Duterte noon kalma ra kaayo pero kamo kay mura naman hinuog kamo ang preso dito sa ICC. Isugod ni mo. So Ilabi sa ng pagdapig na feel sad nila for kuan for their tatay. Akong tatay di lahi man wa man sa ICC. Naaraman diri tatay Dodong man ako. si Tatay Dodong. Si Tatay Dodong. So man na usahay ini kini atong suporta nga wala nabutang sa lugar o tan-awa na tong nahitabo sa mga protesters dito sa Qatar o mga priso na hinoon. So nothing wrong with expressing your support. Pero maminaw lang sad ta kay ang person involved gani si Tatay Digong gani mismo mo ay nangayo og nawagan sa iyong mga supporters. Yeah. Mo lagi ni refrain from interfering with the judicial processes before the ICC. Lahi ang politics in the Philippines, lahi sa Siya din niingon, iyam to anak, si Inday Sara. Ang source ani of course kay dili man gyud maka nabay cellphone si Tatay Digong dito partner. Dili na allowed. Uy, No, part dili mo mga gani. Oh, exactly. So ang kining mga statements gi-relay lang yun. Nag-live na no. Ang ini mga statements gi-relay ra sad ni nila ni Vice President Sara Duterte sa iyang abogado. So mo na. Nya dinhi sa ato dili na mo sipot kuno ang mga kuan tao ni President Bongbong Marcos sa kining investigasyon kabahin sa pagkasikop ni Duterte nga gipanguluhan ni Senator Amy Marcos kay matud pa humanami ana natubag na namo most of the questions niya dayon kining we invoke executive privilege. Manaman magtubag. Sige mo gana kapoy kayo panarbaho na mo sa inyong angay trabahoon oy naunsa oy. Wala tay mahimo ani sige na lang. Yeah, si Senator Amy Marcos said this is saddening. There are still questions that need answers. Dahil mo tanang gitingob, ma'am. Tugay kayo pangampanya na din na kay kuan ba kandidato baya ka. Dili na nila patambungon sa kadaghan naman ani nila nga yadtong March 20 human na daghan kay pilato milanat og pilatos 7 ka oras siguro to ang ilahang investigation dito sa Senado kabahin sa arrest ni former President Duterte. Matod pa ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga we believe that further participation may no longer be necessary at this time, especially considering that the honorable chairperson, has publicly relayed her comprehensive findings thereon. Katong mahinumduman, di ba na naman to gi-issue ang office ni Senador Amy Marcos nga preliminary report kabahin sa mga doon ako ng mga glaring violations
kabahin sa pagkasiko, pagka-aresto ni kanhi Presidente Duterte. So, move on na ta, in other words. Aron din nato tas-on. Pero takto ra sad to nga nag-investigate para ma-exhaust ang mga sentiments of those who are also not happy with the arrest. But as to kanang langanon yun, could have been, I think 7 hours could have been utilized to exhaust all the questions. Kay remember, wa man na sila there at the kanang naglingkod-lingkod lang. They have roles also to do, duties to take care of, and other issues that needs to be addressed. Yeah. Kana. So, well, mao to ang mga developments sa kabahin sad sa ongoing impeachment case against the Vice President Sara Duterte. So far, wala pa'y mga dagko kay nga mga movement. Kay karon mga busy pa siguro ang mga kandidato sa election partner. Dili pa kana ilang Priorities sa priorities kinabuhi. Sana all priorities sa kinabuhi. Wala tayo oras sa tayo ipadangat ang giandam sa among Tatay D. Tatay Dodong niyang pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ako sa katao nga self-centered, huwag pagkabana sa uban. Ang iyang kaugalingon rin, yun na. Kung ang barko padulong na nga malunod, ug dili siya musugot nga dunay mo sakay sa iyang sakyanan, nga masudlan ang pag-upat katao, kanang tawhan na self-centered. O kini matanga sa kaniya, dili gyud makapahimot sa Ginoo. Sa Filipos 2:4 nagingon, pag tinabangay kamo, o dili kayo moray inyong atimanon, ang tagsa ninyong kakayo. Kitang tanan, gitawag na mahigugma sa atong isikay mo. Kung nahigugma ta, na magpagkabana kayo ta sa kinabuhi sa ba. Ako sa kaminungat nga selfish, dili yun ikasinabot sa ban. Kay dili man siya makamaong tanaw sa sitwasyon sa ban, gawas siyang kaulingon lang. Mangisun, mo kaniyang pulong ng katahugian sa itong kinabuhi. Magampo kita. Nang ito naman, ikaw na higugma sa tanang katawan. O gitingawa na mo nga kami, may higugma sa among isikay mo. Kami na ngayon sa grasya nga dili mahimong self-centered. Ngunta, dili kami magdumili sa pagkatan o pagkabana ngadto sa ban. Amen. Sa mga Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Tatay D na Tatay D, Tatay Dodong. Dagang salamat, Archbishop. Lipayon kay si attorney. Lipayon kay ko ba ni kay kauli pa ba kung talisay ani ron. Thank you, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir D. Sir Dennis Tabar, itong mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Babel, and Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug Sir Fer D. Salamat sa iyong papakiguban. Ako si Maluy no Kanda Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Makita tayo balik ugma ug mag-ubanta sa atong programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello